panindig balahibo, nakakapangilabot ito. Pag napanood niyo itong video na ito, talagang kitang-kita ninyo kung gaano ka-organisado itong Iglesia ni Cristo. At kahit na may mga hindi Iglesia ni Cristo ang dumalo dyan, pero nga nasunod yung sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na itong rally na ito ay para sa kapayapaan at walang halong politika. Kahit na may nagsasalita sa entablado katulad ni Kung Marcolita na dapat itigil na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil pamumulitika lang naman yan. Yun naman talaga ang tema. Para lang ipaparating sa ating mga kababayan, ipaalam sa ating mga kababayan na yan yung umpisa kung bakit nagkagulo-gulo, nagkawatak-watak yung unity mga kababayan. Dahil sa ambisyon ng ilang mga politiko dyan na gusto nila na sila yung papanigan sa darating na mga eleksyon, lalong-lalo na sa darating na 2028 kung saan idadaos nga yung presidential election mga kababayan. Ito nahawag na natin itong patagalin. Talagang alam ko na maraming nakapanood na sa National Rally for Peace. Pero ito mga kababayan talagang nung napanood ko itong video na ito, sabi ko dapat iparating ko rin ito sa ating mga kababayan at sa ating mga subscribers para mapanood niyo kung gaano ba talaga dami ang tao at ano ba yung gustong iparating ng Iglesia ni Cristo para sa ating mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Gusto po natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit ka po! Gising kami! Pakiulit po ulit! Gising kami! Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Nais nating iparating sa mga namumuno sa pamahalaan. Gusto po nating ipaalam sa kanila na inaasam natin ang mabuti, ang epektibong pamamahala sang-ayon po sa mga ninanais, pinapangarap at totoong kailangan nating mga mamamayang naghalal sa kanila sa tungkulin. At batay na rin po sa kanilang ipinangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang tayong mga narito po sa Quirino Grandstand dito sa Maynila ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang
mapayapang pagkilos. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang reliyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Tulad po ng alam ninyo, itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Dami. Ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumuliti ka lamang. Tama. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, magkaisa para tumatag ang bansa. Ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan. Saan mang ito panig Tama. manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Nais po namin iparating sa amin pong mga kababayan, mga kapatid sa ating pong bansa, na mas lalo po tayong makipagkaisa, na mas lalo po nating unahin ang kapayapaan ng ating pong bansa. Nanawagan sa mga namumuno na unahin muna ang problema ng bansa bago yung sa politika. Marami pong bagay na dapat kong unahin ang mga taong gobyerno bukod po sa pagsasayang ng oras para sa impeachment na para sa pangalawang Pangulo.
Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ang isang tao na hindi naman ipatataan sa tamang proseso ng batas? Kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, ay manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Napakalaki ng problema ng bansa ang hinaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung gaano ang puhunan ninyo sa dakilang at makasaysayang rally ito, marami sa inyo ang hindi na nakatulog na gabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo na buya at nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. Kaya, mayabang nagkakaikot-ikot tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, na sama-sama at mapayapang magkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Yun ang mga kababayan, kapayapaan naman talaga ang ating hangad. Kahit sino naman sigurong Pilipino, yan talaga ang gusto. Kapayapaan para sa ating bansa. Para nga matutukan yung mga paghihirap sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga pangunahing bilihin. Dapat yan ang inatupag ng Kongreso, ng Senado, ng Pangulo, ng Vice President. Sana magsama-sama sila, magkaroon sila ng malaking pagtitipon na meeting para yan ang pag-usapan nila. Hindi yung kanilang pansariling interes. Katulad nga ng ginawa nitong si Tamba, mga kababayan. Dapat talagang, iwan ko lang, kayo na lang bahalang humusga kung dapat ba talaga tanggalin sa pagka-speaker. Dapat talaga tanggalin sa pagka-speaker itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi yan talaga ang pasimuno, lalong-lalo at saka yung mga nito, mga galamay nito. Yan sila Abante, sila Paduano, sila Chua, sila Fernandez. Yang mga yan, sila Ortiga, yung si Bakla, yun talaga dapat ang tatanggalin dyan dahil sila yung isa sa mga nagpagamit, ito si Castro nagpagamit para nga usigin nila itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Yun ang andito na lang muna, At ulit, mag-shoutout lang ako, shoutout kay Ma'am Berge Veradios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, na napakalamig na daw ngayon sa Japan, At kay Rodrigo Morales, shout out na rin kay Sita Asister, kay Nilia Villaniba, kay Abrinica TV, shout out sa idol, at shout out na rin kay Jersom Royo, kay Hers 6, shout out kay Wheeler
Mainit, kay Beverly, shout out kay Rodolfo Bernis, at kay Brindo Itchin, at kay Lito Catala. Yun ang dito na lang muna kay Carol Murillo, shout out na rin. At once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.